Ayan. So kagaya ng sabi ko, kapag nakapunta na tayo sa website ng gpaxint.com, click mo yung login. So pag-click mo yung login, yung username and password po na binigay sa atin ng ating sponsors, no? Sponsor, okay, yun po yung gagamitin natin dito. So dito po meron akong sample account. Halimbawa, ito po yung inyong username and password na binigay ng inyong sponsor dahil na-encode ka na niya. Yan. So once po na malagin natin, ito po yung lalabas. Ito po yung pinaka-dashboard, no? Ito po yung pinaka-website natin, no? Yung pinaka-interface ng ating website na gagamitin natin sa ating business. Kung mapapansin nyo po, this is a very user-friendly kasi lahat ng kailangan nating data, lahat ng kailangan nating information, sa unang page pa lang makikita na po natin. Okay? So ayan. Ngayon po, kung bibigyan ko lang po kayo ng ilang information no about dito sa nakikita natin. Teka, refresh ko lang kasi merong naglo-loading. Okay? So ayan, makikita nyo po yung username nyo dito sa bandang taas. Makikita nyo din po dito yung account type. Pag sinabing account type, kung naka-starter package ka ba, naka-business package ka ba, naka-premium package ka pa. So dito mo yun makikita. And sa baba niyan, makikita mo yung time frame kung ilang days ka na lang dapat mag-upgrade. Kasi pag naubos yung time frame mo dyan, kung ano yung current package mo, yun na yung package mo forever. Okay? So wala nang chance para makapag-upgrade. That's why pag nag-member ka sa GPAX, binibigyan po namin kayo ng at least 60 days no para makapag-upgrade. Okay? Dito sa GPAX, syempre pag nag-upgrade ka, more potential income, no? Mas magi-increase yung potential income natin dito. So yun po yung purpose ng account type. Next, current rank. Ayan, kung ano yung rank mo sa ating business, kung ikaw ba ay believer, 1-star diamond rank, 2-star, 3-star, up to 5-star. No? So dito mo yun makikita. And yung next, dito na makikita mo, yung meter, kung ilan na lang ba yung kailangan mo para ma-hit mo yung next rank. Okay? So dahil ito ay believer na rank, itong account na to, ang next rank na target niya is 1-star diamond rank. So makikita mo yan kung ilang requirements na lang ang kulang mo. Sa sales, 20,000 and yung direct sponsor should be 8. No? So dito makikita mo yan para alam mo kung ilan na lang ang kailangan mo para mag-hit mo yung susunod na rank na target mo. Okay? So dito naman sa bandang taas, makikita mo rin kung inactive or active yung account. Ibig sabihin po, dito mo nakikita kung meron ka bang maintenance. No? For this month, kung ikaw ay nakapag-maintain, o makikita mo yan active. Okay? Pero kung this month hindi ka nakapag-maintain, automatically next month makikita mo yung account mo inactive. Ngayon, sir, may nagtatanong sa akin, ano po bang purpose pagka hindi po active yung account, naka-inactive? O, unang-una po, hindi ka makakapag-withdraw ng iyong commission. Ayan. Pangalawa po, kung merong mga commission po na nangyayari down the line sa yung mga business partners, hindi po yan aakyat sa inyo kasi nga po inactive yung account mo. So kailangan po, it is very very important na naka-monthly po tayo na maintenance. Okay? Na worth 500 pesos po. Okay? Minimum 500 pesos po na purchase every month to maintain your account. Napakalaking bagay na po yan sa atin. Bakit? Pagka po ng mga business partners natin, no, nagkaroon sila ng transaction, nagkaroon sila ng mga client, sayang po, no, walang magre-reflect po ng income sa atin. Okay? Plus hindi ka pa makakapag-withdraw kung inactive yung account mo. So para maging active siya, magkano po yung ating maintenance? Ulitin ko. Ay, 90 days pala. Tama si Ma'am Angelica. 90 days po yung nakalagay dito sa ating account type. Yes. Magkano po? Pwede makita natin para alam ng lahat. Yes, worth 500 pesos lang magiging active na yung account mo. Any purchase. Yes, 500 pesos per account. Tama, Sir Says. Okay? So now, success badge. Ito yung success badge na na-achieve mo sa ating business. Kung ikaw ba ay binarian, product lover, marami yan eh. Actually, kung ano yung madalas mong ginagawa sa business natin, yan yung lumalabas na badge dyan. Okay? So dito sa gilid, ito makikita mo dito yung profit sharing natin na requirements, yung meter. So para malaman mo rin kung ikaw ba ay qualified na sa ating monthly profit share o sa ating yearly profit share, may metro tayo dyan kung ilan na lang ang kailangan mo. And dito po sa bandang baba, mapapansin nyo, may iba't ibang kulay. No? Yung iba't ibang kulay na box na yan, is dyan po yung record no ng inyong mga commission na pumasok sa inyong account. So mapapansin niyo dito, Millionaires Club, dyan po pumapasok yung total income ng 7 accounts mo to become a Millionaires Club.
So, yan yung makikita mo dyan. Kapag yan nag 1 million na, automatic part ka na ng Millionaires Club natin. Okay? So, targetin mo yon. Okay? Para maging ano ka, maging millionaires, part ka ng Millionaires Club natin. Total income, yung green, ang ibig sabihin po nito is yung total na naging income mo since nag-start ka sa GFox. Na-withdraw mo man yan o hindi, basta pumasok yan sa account mo, dyan mo makikita yung history ng total income mo sa GFox business. Okay? Wallet balance, ibig sabihin po, yan yung current na laman ng iyong account na pwede mong withdrawin. Okay? Kung ano yung laman dito sa wallet balance, yan lamang po yung pwede mong withdrawin. Okay? So mapapansin mo iba, sir, parang ang laki na ng total income mo. Yung pala, yun yung history. Hindi mo siya mawi-withdraw kasi yun na yung pinaka-record mo in total na yun. Pero ang mawi-withdraw mo lang kung ano yung laman ng wallet balance mo. Ang maganda po dyan, pag click mo yung wallet balance mo, may history ng income kung anong pumasok. Yan ba ay GSB? Yan ba ay daily team sales bonus, team sales royalty? Transparent po yan. Nandyan po, may record po yung ating website. Okay? So, ayan, may question lang tayo dito. Siguro, entertain ko lang to pero mamaya po ako mag-entertain na maraming question. No? Pag multiple accounts po ba, need recharge lahat ng account? Kung sa tingin mo, lahat ng accounts na yun ay nag-earn ng income, dapat mong siyang i-maintain. Okay? Kasi pag hindi mo siya maintain, hindi mo makukuha yung ibang income mo dun sa ibang accounts. Okay? So, sa tingin mo, worth it ba na i-maintain ko yung account na to kasi meron siyang pumapasok na income? It depends on you. Okay? So, yun yung sagot doon. Alright, so product points, tuloy ko lang, no? Product points, para mabilis tayo. Lahat po ng PIP pair na pumapasok sa inyo, di ba, kung nakikinig ka ng compensation plan natin, meron tayo dong pairing, matching, daily team sales bonus. Every match, 1, 2, 3, 4, 5. Yung ika-fifth na match, hindi siya papasok as cash, as income sa atin. Alright? Papasok po siya as product points. Okay? So, ibig sabihin, pag pumasok siya dito at marami ng points yan, pwede mo siyang i-redeem, pwede mo siyang ipang-purchase ng product din. Okay? Ganun po siya. Hindi siya babayaran sa'yo ng company, yung pang-prepare ng cash. Babayaran siya ng prepare sa'yo. Okay? Ng product points na pwede mong ipapalit ng products natin. Alright? So, ranking infinity, kapag may rank ka, kung nakikinig ka ng compensation plan natin, the more rank na, mas mataas na rank, mas higher na rank yung na-achieve mo, mas nagkakaroon ka ng additional overriding income sa ating GSB. Yan, dyan pumapasok yon. Retail profit, pag ikaw ay nag-drop shipping, di ba? Nakuha ng customer mo SRP yung product na receive niya through our drop shipping, yung tubo noon from e-com price, from members price to SRP, dito po yun pumapasok. Okay? So kung halimbawa po, nagpa-dropship ka using our website, so nakuha, binayaran ni customer ng COD, no, SRP. O, nakuha, halimbawa yung ating spirulina, 990 yung SRP, tama? So pinaship mo sa atin. So from 990 to 565, no? Yun po yung papasok dito. 400 plus na profit, yun po yung papasok dito. So lahat ng income mo sa dropshipping natin, papasok po yan dito sa retail profit natin. Depende kung yun ay package or retail products. Okay? So pag package, usually pumapasok yun sa GSB. Okay? So now, proceed tayo dito. Ano ba itong nagbablock na to? Sponsored account. So dito, yung sponsored accounts, ayan, kung makikita nyo dito sa sponsored accounts, yung kulay blue, yan po yung bilang ng mga accounts na direct na nagpa-member sa'yo. So, ibig sabihin, kung meron kang business partner, client na bumili sa'yo ng starter package, dapat nandito yan. May record yan dito. Kung may bumili sa'yo ng business package, sa'yo nagpa-member, dapat nandito yan. Kaya premium package. So, yan yung bilang ng mga accounts na nagpa-member sa'yo. Okay? Binary points, ito po yung sinasabi ko na left and right, na para hindi mo na kailangan pumunta ng genealogy. Dito pa lang makikita mo na kung ilang points meron sa left, ilang points meron sa right. 'Di ba? Sa atin kung nakikinig ka ng compensation plan natin, para po malaman natin saan ba magandang i-encode itong current account na to ng new business partner ko. Okay, para magkaroon tayo ng match. Dito mo makikita yan sa binary points. Left points saka right points, LR, ayan. Okay? So match count, ibig sabihin ilang starter yung nag-match, ilang business package yung nag-match, ilang premium package yung nag-match. Okay? So dito yan makikita sa match count. O di ba minsan
naglagay ka ng starter sa kabila, may starter ka rin sa kabila, ang match non starter package. So ibig sabihin nasa I think 100 plus or 300, ko na matandaan, pero pag starter to starter dapat ang match count dito. Makikita mo 'yon. Kung business to business, makikita mo rin dito. Starter premium to premium, makikita mo yung nag-match dito sa match count. Okay, alam mo agad kung ilan yung nag-match sa iyo sa isang buwan na premium. Okay, group sales, dito po makikita yung total sales ng iyong group organization. Daily team sales binary, yung income mo dun sa matching, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Kada match na income mo, dito yung nagre-record. Okay, sa daily team sales binary. Double up TSR, double up team sales royalty. So, ini-explain ko yung 10% na commission mo dun sa business partner mo kapag nag-earn din siya dun sa daily team sales bonus. Dito po yun pumapasok. Same with team sales royalty. Team sales royalty and double up team sales royalty, tig 10% po yan. Lahat ng 10% na pumapasok sa'yo, dyan po yan nakakakita. Okay? So, may report din yan. Kiklik mo lang yung full report. Okay? Nakakasunod po ba? Okay, medyo mabilis po ba yung explanation natin? Nakakasunod? Kasi in-explain ko pa lang naman yung mga boxes dito sa dashboard natin. Yes, nakakasunod. Thank you so much po sa mga nagre-reply sa ating para alam nyo na, no, sa susunod, kayo na yung mag-e-explain sa mga business partner natin. Okay, gift points. Dito na tayo sa gift points. If you are a premium package, business package na may GLR, 'di ba? Pag nag-accumulate ka ng GLR points, 'di ba? Bukod sa cash na nagma-match din yung GLR points. Lahat ng GLR points na pumapasok sa na pwede mong ipang-redeem ng kahit anong bagay na gusto mo, dito 'yun pumapasok sa gift points. 'Di ba? Para alam mo ilang kayang gift points ang pwede kong i-redeem para makabili akong bagong cellphone, para makabili akong bagong TV, makabili akong bagong laptop. Dito mo makikita yun kung ilang GLR points na yung pwede mong i-redeem. Okay, global pool, ito yung annual profit share, ay profit sharing natin kung meron ka na bang share, annual or monthly, makikita mo yan dito. Personal sales, ibig sabihin lahat ng naging purchase mo sa GFox, no? Retail purchase, yung mga repeat purchases mo, dito mo yun makikita sa personal sales. Diamond community, dito mo naman makikita kung ilan na ba yung diamond rank sa organization mo. O kung sa organization mo meron ka ng 2-star o meron ka ng 1-star, 3-star, 4-star, diyan mo yan makikita. Okay? So disregard na natin tong dalawa kasi old na yan. Old na yung ano niyan, yung system. Okay, nandiyan pa rin pero hindi na po yan kasama. Okay? Now, so kung alam niyo na yung ibig sabihin ng mga nakalagay dito sa interface, ayan, proceed naman tayo dito sa gilid. Okay? Okay, hindi ko pa nasama ito, no. Ito pong nasa gilid na to yung pangalan mo at saka yung date kung kailan ka nag-start sa GFox, kung kailan ka na-encode. Ayan, dito po yun sa gilid. Now, dito po sa gilid, mapapansin mo may mga option, dashboard, shop now. Okay? Kapag click po natin itong shop now, ibig sabihin, you want to purchase, no, ng sarili mong products ng on hand. Okay? Pero ito ay pwedeng COD. Okay? So pag click mo yan, ibig sabihin magpo-purchase ka sarili mo, hindi para sa customer mo. Okay? Okay na, ako na, sasamid lang ako. Saglit lang ako, kuha lang ako ng tubig. Okay? Saglit lang po. Okay, back to the ball game. All right, nandiyan pa kayo? Nandiyan pa kayo? Ayan, kumusta po? Kamusta? Nandiyan pa kayo? Nandiyan pa? Ayan, tingnan nga natin. Yes, all right. Thank you so much po sa pag-antay, Okay, balik na tayo dito sa training natin. Shop now, pag click mo yan, ibig sabihin mag-order ka sa GFox ng on-hand na stocks mo. So dapat ang address mo naka-update doon sa profile. Okay, doon sa profile mo dapat address mo nakalagay doon para pag nag-click ka ng shop now, i-deliver ng company yung order mo sa address na nakalagay doon sa profile mo. Kaya malinaw po tayo doon, ha. Kasi pagka hindi po kayo naglagay ng address tapos nag-click ka ng shop now, hindi po yan magpo-proceed.
So dapat i-update po muna dito sa may account yung, yan, click mo yung profile na yan, i-update mo muna yung address mo dito. Okay? So pag na-update mo yan, click mo yung shop now, that's the time na pwede ka nang mag-order ng sarili mong stocks. Okay? Kung halimbawa wala kang time magpunta sa office, busy ka masyado pero kailangan mo ng stock. So don't worry, si GPAX ang bahala sa iyo. Meron tayong shop now na button dito para i-deliver yung stocks na kailangan mo. Okay? Now, next po dyan, ito na, yung drop shipping. Sa dropshipping po, may mga iba't ibang option po tayo dyan under dropshipping. Pwede kang mag-shop for customer, shop international customer. Ibig sabihin, ito naman po yung dapat natin pindutin kapag halimbawa, may order po yung customer natin from Visayas, Palawan, Mindanao, iba't ibang lugar, no? Pero hindi mo na kailangan, no, na ikaw ang magpunta sa mga courier, no, kasi meron tayong dropshipping dito. So kung may order si customer, click mo lang yung customer, shop for customer, kunin mo yung details niya, address, phone number, landmark, ayan, yung full name. So click mo tong new customer. Maraming nalilito dito guys kasi yung iba dito sila nag-i-input, okay? So I suggest dito kayo mag-input sa new customer. Click niyo yung new customer, diyan po kayo maglagay ng details ng inyong customer para ma-process yung order niya. First name, middle name, last name, mobile number, etong email, and ayan, email, importante po yan. Sinesend po dyan yung codes kapag ka-package po yung in-order. Facebook pwedeng optional, pero ito po importante dyan, address. Okay, make sure po na tama, accurate po yung address na ilalagay natin kasi isa po ito sa nagiging reason bakit na RTS, na re-return to seller. Mamaya po i-explain niya ni Sir Francis, no, bakit nagkakaroon tayo ng mga RTS. Okay? So importante po na dapat accurate yung ilalagay nating address dito. Okay? Philippines, click po natin diyan yung accurate na province, no? Ilagay po natin 'yan, yung city. Lagay din po natin 'yan, dapat tama po kasi minsan ang nilalagay po sa address, sa tabi po kami ng bahay ni Aling Nena na may asong kulay pula. Yan, nako, ang hirap po niyang hanapin si Aling Nena. Napakalaki po ng barangay niyo. Saan po natin hanapin si Aling Nena? Tama po? So dapat po ilagay natin yung tamang address. May street, may house number, may block, may lot. Tapos i-click natin dito kung anong, syempre Philippines, kung anong province, anong city, anong barangay. Tapos lalabas po rito sa COD na may question mark kung covered siya ng ating courier, partner courier. Okay? So landmark, dito ka pwedeng maglagay ng kulay pulang gate. Yan. Minsan kasi dito pa lang sa address nilalagay na yung bahay ni Aling Nena na may asong kulay pula. Dito yun eh. Dito yun ilalagay sa landmark para mas madaling makatulong kay rider na makita po yung inyong customer. Pwede kang maglagay dito schools, 'di ba? Ano pa ba? Barangay hall, covered court. Pwede mong ilagay yan dito sa landmark para mas mabilis ma-note ni rider, ito pala mas malapit siya dito. Okay? So yan po. Tapos pag nakumpleto na po yung details, click submit. Kapag click po natin yung submit, lalabas po rito sa baba, no? May lalabas po diyan sa baba. Lagay tayo ng sample, halimbawa ito, si Rivera Janice. Halimbawa, yan. Pag na-click po natin yan, lalabas po yung option nung product na gusto niyang orderin. Okay? So halimbawa umorder siya ng spirulina package, click natin 1 o kaya 2, depende kung ilan yung order niya, lalabas sa baba yung total plus may shipping fee po yan. Okay? May shipping fee. So kapag okay na i-place na natin yung order, click submit order and ngayon papasok na po yan dito sa customer order history. Kung saan, ibig sabihin nakikita mo dito yung status nung na-place mo na order ng iyong customer. Okay? So una, nag-place tayo ng order sa shop customer, papasok na yan dito pag na-submit mo na para ma-monitor mo yung status ng order ng customer mo. Okay? And syempre, meron din tayo ditong shop for international customer. Sa shop for international customer, 3 pa lang po yung available na dropshipping hub natin sa ibang bansa. UAE, Singapore, at saka Taiwan. Okay? So dapat po dito yung address po tama rin, click nyo lang din yung new customer, ilalagay po natin yung address dyan
ng customer natin sa ibang bansa. Remember, UAE, Singapore, tsaka Taiwan pa lang po yung available natin na dropshipping hub sa ibang bansa. Okay? And now, para i-explain po, no, yung dropshipping process, yung mga policy na dapat nating sundin, mga rules, no, about dropshipping system, yung mga question natin, bakit na RTS yung ganito? Sir, bakit wala pang ano, hindi ko na ma-cancel? Yan, sasamahan po tayo ng isa sa mga magagaling nating staff sa GFox, no? Gusto ko pong tawagin yung ating napakalupit, no, na ating fulfillment assistant team leader OIC Sir Francis. Samahan niyo po kami. Magandang hapon po Sir Francis. Nakamute yata si Sir Francis. Teka. Hello po, hello. Yan, okay na po, okay na po. Okay po. Good afternoon po salamat kay Sir Jobit, and good afternoon din po sa lahat ng believers na kasama po natin ngayon dito sa ating training. Kagaya nga po ng sinabi ni Sir Jobit, after po nating mag-place ng orders sa dropshipping, whether order po para sa atin, personal, or para kay customer, dito na po papasok yung process po ng aming team kung paano ba nakakarating yung mga products na in-order natin. Okay po. I-share ko lang po yung ating screen. Okay po. Nakikita na po ba po? Yes. Okay po. Okay. Ito po yung ating process, yung GFox JNT Dropshipping. Okay po. Meron lang po tayong apat na bagay na kailangan tandaan sa flow ng ating order processing. Una po is yung verification and preparation. I-explain po natin to mamaya isa-isa, no? Next po is yung picking. Third one is packing, and lastly po yung shipping. Okay po. Proceed tayo sa first step, which is verification and preparation. Ito lang po yung mga kailangan nyo tandaan. Sa verification and preparation po is yung unang step, dito po sa step na to is dito po nagaganap yung verification of an order upon receiving. Ibig sabihin, kapag nag-place po tayo ng order, ipaprocess po natin sa system. Automatic na po yung ma-generate kapag nag-generate po kami ng report. Next po is yung printing of picking list. Ito pong picking list, ito po yung eksaktong number, quantity, pati po yung uri ng product na in-order po natin or para sa ating customer. Ipiprint po ng aming team yan. Kumbaga po, dito din po namin madodouble check kung tama yung ginawa naming picking list para ma-ensure natin na tama yung mga product and yung quantity na ipapadala natin sa ating customer. Ngayon po magtatanong tayo, ano po ba yung cut-off time ng pagpaprocess namin ng order? Ang cut-off time po natin is 12 noon. Mondays to Saturdays po. Okay po. And ito po, madami po kasi nagtatanong, madami po tayo nagpo-post. Ito lang po yung tatandaan lang po natin. Kapag po nag-place tayo ng order after ng 12 noon, halimbawa Monday po or ngayon po Wednesday, nag-order tayo ngayon din, let's say alas 4 na po ngayon, nag-order po tayo, nag-place po tayo ng order for customer. Ang processing po noon is bukas na po, Friday po. Doon po namin yan gagawan ng sales order para po yung sales order na po yun po yung listahan ng mga product, yun nga po yung picking list na kukunin po namin sa warehouse at babalutin namin para ipa-ship sa inyo at sa inyong customer. Yung pong pagbabalot nun, since ipaprocess po siya ng Friday, mababalot po siya ng Saturday. Tapos yun na din po yung araw na ipapa-ship out namin siya. Okay po. Ngayon magtatanong tayo, paano pagka nag-order ako ng Sunday o Saturday ng hapon? Ito po, punta po tayo sa number 2. Orders placed during weekends. Kapag po nag-order tayo ng Saturday ng hapon, ang processing na po niyan Monday. Tapos ang pick up po natin Tuesday. Same lang din po kapag nag-order tayo ng Sunday kasi since wala po tayong operations ng Sunday, hindi po agad mapaprocess yung order nyo. So mapaprocess po namin siya ng Monday and ipapa-ship out namin siya at babalutin ng Tuesday.
Okay po. At minsan may mga nagtatanong din, bakit hindi ko matrack yung order ko, sir? Kapag tinatrack ko sa system, record not found or hindi pa din gumagalaw yung order ko. Minsan po kasi yung mga order po natin, kapag hindi pa po natin natatrack, it means on process pa po yung order natin or naghahantay na lang po si JNT na i-pick up. Kadalasan po, pumupunta si JNT dito ng hapon, ipipick up na lang niya yung mga orders tapos i-scan na lang nila. Or isa pa pong dahilan is wala po tayong available na stocks. Sa ngayon po wala pa naman tayong product na malapit ng maubos ang stocks, no. So hindi pa po natin kailangan yung alalahanin. Saka mag-a-announce naman po kami if ever may product na po na malapit na ubusan ng stock, na maubusan ng stocks. Okay po. Punta na po tayo sa next step, which is yung picking. Ito po yung time na kukunin na po namin yung mga product na in-order nyo or para sa customer nyo. Kukunin po namin yun sa warehouse. Isosort po namin yun by products, size, quantity, and weight. By doing that, mas madali po naming mababalot yung mga orders nyo kasi meron po siyang set na quantity, size, or by weight. Okay po. Yun lang po. Next step po natin is yung packing. Dito na po namin binabalot yung mga orders nyo. Halimbawa, yung isang spirulina, babalutin po namin yun. Kapag may in-order kayong starter package, dito na namin babalutin yun. Pakitandaan lang po na kapag nagpapak po kami, ang ipapak lang po namin is yung orders na na-process po natin. Yung mga orders na na-process, meaning yun pong nagawa na namin ng sales order at napasama po sa picking list. Okay po. Ito po yung last natin, yung shipping of orders. Di ba po kapag nag-order tayo, halimbawa nag-order tayo sa Shopee or Lazada or sa JNT, makikita po natin yung sa sticker po, meron po yung barcode, di ba? Pagka po in-scan na siya ni JNT sa amin, speak up, dun po yun po yung process na ito, yung scanning of barcodes to confirm pick up. Once po na excuse me. Once po na-scan na ni JNT as pick up yung mga parcels na in-order natin through JNT dropshipping, hindi na po natin yung pwedeng cancel. Ano lang po, pakitandaan na lang po po. Ngayon magtatanong tayo, gaano po ba katagal bago makarating yung order ko o yung order ko para sa customer ko kasi naghahanap na po siya. I-take note lang po natin na kapag Metro Manila, 1 to 3 days po upon pick up. Paano po yung upon pick up? Halimbawa, na-place ko yung order ng Saturday, pero na-process siya ng Monday. Tapos Tuesday pa lang siya mag-pick up. Magbibilang po tayo dun sa time na na-pick up po, which is yung Tuesday. So halimbawa, Tuesday, na-pick up siya. Bibilang po tayo, kung Metro Manila lang po bibilang po tayo ng 1 to 3 days. It's either madi-deliver siya ng Wednesday, Thursday, or Friday. Depende po yun. Ang attempt po ng JNT, meron po tayong 3 attempts. Kapag po lumampas tayo ng 3 attempts, automatic RTS na po yun. Ngayon, ano po yung attempts na sinasabi ko? Halimbawa po, nag-deliver si JNT ng Wednesday, wala si customer. Halimbawa, sasabihin niya, ay, walang iniwan na pambayad si ganito, bumalik ka bukas. May second attempt pa po yun. Ang mahalaga lang po, i-take note po natin, lagi po tayong makikipag-communicate sa rider. Hintayin po natin yung text or tawag. In case na walang nag-text sa inyo or walang tumawag, pwede nyo pong i-report sa akin. Ako po ang aaway sa JNT Riders para sa inyo. Okay po. Next naman po is Luzon Provinces. Bibilang po ulit tayo doon sa time na na-pick up ang parcel. Ang expect po natin ang parcel is 2 to 5 days. Halimbawa na-pick up siya ng Tuesday, doon po tayo bibilang Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Pero yung Sunday po, take note po natin, minsan hindi nag-deliver yung rider ng Sunday. It's either walang available na rider nung time na yon or yung branch ng JNT na malapit sa inyo is sarado or hindi operational. Pero wag po tayo mag-alala, hindi po yun counted as attempt Hindi po yun counted as attempt. Sa Visayas naman po, 5 to 7 days po. Nagigets naman po, no?
Ganon din po, kung ano po yung process natin sa Luzon and sa Metro Manila, ganun din po ang bilang natin sa Visayas. Okay po. And para naman po sa mga believers natin na taga Mindanao, good news po. Kapag po ang orders nyo po or ang customer nyo po, ang address po niya is somewhere sa Mindanao, less than 5 days po matatanggap na niya yung product. Dahil po yan sa tulong ng ating Davao team na kapartner po namin sa JNT Dropshipping, sila po yung nagpe-prepare ng orders nyo para sa inyo para mas mabilis na matanggap nyo at ng mga customer nyo yung product. Okay po. Kapag po Palawan, ito po dito lang po natin talaga masasabi na kailangan natin ng kaunting pasensya. Kapag po Palawan ang address nyo or ang address ng customer nyo, 3 weeks or more po upon pick up. Ganun po katagal. Kaya kailangan po talaga natin dito ng kaunting pasensya. And kung islands naman po, huwag kayong mag-alala. Kahit gaano pa kaliblib yan, hanggat maaari, hindi yan lalampas ng 10 days, ma-deliver yan. Okay po. Ngayon naman po, anong mangyayari kapag hindi na i-deliver? Mababawasan po or madededuct po tayo sa wallet ng 160 pesos na RTS fee. Okay po. At ayon din man po natin mangyari yun, di ba? Okay po. Once po na mangyari yun, pwede nyo pong i-contest sa amin. Sir, bakit po nabawasan ako ng RTSP na 160 pesos? Pwede nating sabihin, si rider hindi siya tumatawag. Or si rider hindi naman siya nagdi-deliver nung time na yun. Pwede nyo pong isumbong yun sa amin or sa akin na po mismo. Aawayin po natin yung mga riders kung totoo nga po. Kasi po minsan meron ding mga times na syempre makikipag-dispute tayo sa JNT na bakit hindi kayo nag-deliver sa ganito, ganyan. Yung pala si customer hindi niya lang talaga tinanggap. Either nagastos na niya yung pambayad or hindi. Okay po. Ngayon po may mga iba pa ding paraan para makaiwas po tayo sa RTS, no? Kasi minsan yung RTS hindi naman kasalanan ng mga riders kung bakit na RTS or hindi sila nakakapag-deliver sa customer natin. Gaya nga po ng sinabi kanina ni Sir Jobit, always make sure na tama po yung number, yung address, and yung pangalan po ng customer na ating ine-encode. Okay po, kasi kawawa naman si rider kapag lagi natin siya sisisihin or kawawa naman si JNT kapag laging sa kanila na yung kasalanan. Minsan din po, double check po natin. Yun po. Okay po, next po is yung paano ba matatrack yung order. Okay po, punta lang po tayo sa website ng JNT. Pwede nyo pong i-type jtexpress.ph tapos i-click nyo lang po itong search. Then kapag na-click nyo po yung search, meron po doon lalabas yung trace and track. Okay po. Tapos enter nyo lang po yung waybill number dito sa may arrow na may kulay pula. Diyan lang po, enter nyo lang po yan. Lalabas na po yun. Doon nyo po malalaman kung nakailang attempts na si rider, kung saan ba niya talaga nilala yung parcel, tama ba yung pinagdalhan niya. Diyan nyo po makikita lahat. Next po, ano pong gagawin ni customer or anong gagawin ko kapag natanggap ko na yung product? Kausapin niyo si customer niyo. Actually, alam ko yung iba dito, yung frequently nag-update sila sa customer nila na, ay ano, Mare, parating na yung order mo, ganyan. Or ma'am, parating na yung order mo. Pakihanda na lang yung payment or something. Ngayon, kapag natanggap, pwede natin silang pakiusapan. Kapag natanggap na nila yung product or natanggap natin, wag muna natin punitin agad yung balot. Ano? Pwede pong gawin po natin is picturean muna natin yung sticker gaya po nung nasa image sa baba. Make sure lang po nakita ng malinaw yung tracking number. Kasi po may mga cases na si rider nakakalimutan niyang itag as delivered na yung parcel. Kaya po hindi agad papasok yung income natin. Okay po. Ang mangyayari po niyan, picture natin kagaya ng nandito sa baba. Tapos i-dispute po natin or i-report po natin sa JNT na hindi pa updated yung parcel namin, kawawa naman yung member namin. Paano siya makakadami ng benta niyan kung hindi nyo agad ina-update as delivered, di po ba? Next po sa pagka-cancel po ng order. Kagaya po ng pinakita ni Sir Jobit kanina kung paano tayo mag-place ng order. Pwede po natin yung i-cancel or kayo po pwede nyo po yung i-cancel ng manually.
within 3 hours after or upon placing. Example po niyan, nag-order ako ng alauna. Alas 4 na ngayon. Nako, hindi ko na makakancel. Ano bang pwede kong gawin? Ang pwede niyo pong gawin is i-message niyo po ako or mag-post po tayo sa Facebook group page. Pamilyar naman po yung iba siguro sa group page. Doon po pwede po tayo magpa-cancel sa team ko or sa team namin. Just maghihintay lang po tayo ng counting oras or sabihin natin eksaktong 1 oras bago mag-reflect sa account nyo na na-cancel na namin yung order nyo. Okay po. At pakitandaan lang po, kapag yung order po ready na for ship out, hindi na po namin maka-cancel. Policy po kasi namin yun eh. Halimbawa, yung order ni Ma'am Jinky, nabalot ko na yung isang spirulina. Pero bigla niya sinabi, ipapa-cancel ko sir kasi nagbago yung isip ko. Hindi po namin yun mapapayagan kasi po unfair naman po sa rider namin na naghihintay na ma-pick up na yung parcel. And sa ano din po namin, sa processing din po namin, nagawa na po kasi namin ng list. Okay po. Next po, ito po yung may mga kumakalat po kasi ngayong mga scam po eh. Ito po yung isang paraan para maiwasan po or ma-check natin kung legit ba talaga nagaling sa GPAX yung products natin. Unang-una po nating tatandaan the 3-month rule. Madalas natin marinig yung 3-month rule sa mga relasyon or sa mga breakup or ano po. Okay po. The 3-month rule. Ito po yung ating ensuring the safety of the product. Si GFAX po, never po siyang magpapadala ng product na expired. At least 3 months before expiry. Yun po yung mga product na ipapadala namin. Halimbawa, 2 months na lang may expire, hindi po namin yung ipapadala. Okay po. Number 2 po, look for the receipt. Kapag po nagbabalot kami ng mga orders, meron po kaming papel dyan na sinasama. Yun po yung tinatawag natin na sales order. Ito po yung complete or detailed na transaction ng customer nyo with GPAX. Okay po, naka-include po dito yung item value, pati shipping fee. Pati po kung ano yun, kung halimbawa 50 spirulina yan or 10 ganoderma or 5 slim C, lahat po dun kasama po, pati yung shipping fee. Okay po, lagi po nating titignan kung nandoon po yun. At kung nagdududa kayo kung yun ba talaga yun, pwede nyo po akong i-contact, sendan nyo po ako ng picture. I-verify po natin yan kung talagang galing sa amin yan. Okay po. Number 3 po, maintain awareness. Ito po yung pinaka-importante. Minsan may mga bagay na hindi tayo maiiwasan. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Tama po ba? Okay po. Ang mapapayo ko lang po sa ating mga members is lagi po tayong maging maingat. Okay po. Kapag may tumawag, kagaya ngayon yung bagong models nila, tatawag sila sa atin o sa mga customer natin. Sasabihin, nagpadala tayo ng expired na product. Okay po. Kapag may mga times na hindi natin maiwasan na or may mga bagay na bigla na lang nating maano. Ang magalaga po niyan is i-verify po natin or mag-ano po tayo agad, magsumbong po tayo agad. Sabihin natin or sabihin niyo po sa akin na, sir, may ganito, ganyan. May tumawag sa customer ko. And lagi po tayong mag-aabang ng announcement. Okay po. Yung mga announcement po natin yan, including po yan, mga walang pasok, yung mga stock natin na malapit na maubos, or yung mga promos po na nandun sa ating official page. Okay po. Yan, next po natin. Ito po, paano nyo po ba kami makokontak? Yan po, punta po kayo sa Facebook, search nyo lang po GFAX JNT Dropshipping Group. Doon nyo po makikita or pwede po kayo mag-request doon na mag-join kayo sa group kung kayo po ay legitimate na member ng GPAX International. I-accept po namin kayo doon if kung kayo po ay talagang member. Tapos pwede nyo din po kaming i-message or i-contact through Messenger. Ako po, kasama ng team ko, si Mr. or si Sir Lawrence Patindol, si Randy Docto, and si Ma'am Angel Ogoy. Okay po. Yun lamang po. Maraming salamat po. Sana ay madami kayong natutunan. Alright, ayan. Thank you so much, Sir Francis. Nagabi. Meron pa tayong tiga-away sa JNT. Ganun po ka-warpek to sila. Joke lang. Hindi ang ibig sabihin, tutulungan po tayo ni Sir Francis, no, na mag-follow up sa JNT.
So kagaya na po ng mga sinabi ni Sir Francis, no, meron siya tayong guidelines kung paano po tayo makakaiwas sa mga nangi-scam ngayon, 'di ba? O kagaya din sabi ni Sir Francis, yung mga nagtatanong, di ko na po ma-cancel yung order ko. Paano po? Kasi 3 hours lang po, no? 3 hours lang po yung ating required na time para ikaw ay makapag-cancel ng order mo. Okay? So, saglit lang, ayusin lang natin ito. Okay. Now, ngayon po, thank you so much Sir Francis, no, sa ngayon kung may question sila dito Sir Francis, no, si Sir Ronald Torrefel, baka ma-entertain natin. Ang waybill po ba ay same sa tracking number na nakalagay sa customer order dashboard namin? Yes po, same po yun. Makikita nyo po yun. Ang palatandaan lang po natin kapag po tracking number, nag-uumpisa po siya sa 9800. Yun po yung tracking number po natin. Another question lang sir, no? May mag-email daw po ba kapag binawasan kami ng RTS? Ano po yun? Automatic po yun. Makikita nyo po yun sa dashboard nyo. Yung pong deduction po. Usually is 160 pesos po yun. Minsan po may mga times na mababawasan tayo ng 160. But it doesn't mean na RTS fee po yun. Halimbawa po, umorder tayo ng twin pack na spirulina sa halagang 1960. Yung shipping fee po kasi nun is care of the seller, which is kayo po. So automatically kapag nag-place po tayo ng twin pack na spirulina sa halagang 1960, automatic mababawasan na po tayo ng 160 kahit hindi pa po nade-deliver yung product. Or hindi, or kung hindi man siya ma-RTS. Ngayon kung ma-RTS man, wala na pong mababawas kasi meron na pong na-deduct na 160 pesos. Okay. Ayan, so sana nasagot po ni Sir Francis yung mga questions po natin, no? So ayan, maraming salamat po ulit Sir Francis. If you have questions, sabi nga ni Sir Francis, hanapin niyo lang po yung ating JNT group, no? Sinend ko na rin po dito yan sa ating chat box. Click niyo lang po yung link na yan, mariredirect po tayo sa official JNT dropshipping group ng ating company. Alright? So maraming salamat ulit Sir Francis, and magpapatuloy na tayo sa ating system walkthrough. Ayan, so share ko lang yung aking screen. Okay. Okay. Yan. Nakikita na po ba ulit yung aking screen? Pa-thumbs up po sa mga naka-video. Ayan. Alright. Yan. So, dito na tayo, no? Sa... Yan, teka. Alright. Now, kagaya ng sabi kanina, no, andito na tayo, tapos na tayo sa dropshipping process, shop for customer, shop for international customer orders. Dito na tayo sa customer list. Ayan, yung customer list po, lahat ng na-encode nyo na details ng customer nyo, dito po yan papasok sa customer list para alam nyo po, may record kayo kung sino-sino yung mga customer na nag-avail po sa inyo, no? Nag-purchase po sa inyo. Next, pag click nyo po itong admins, actually ito pong account nyo sa GFox, pwede kayong maglagay ng admins na kung saan ang ma-access lang po nila is yung dropshipping pag-place ng order sa mga customer po natin. So meaning kung halimbawa wala kang time, sobrang busy mo sa pagkakausap ng mga client sa labas, pero kailangan mo mag-process ng order, meron kang admin na pwedeng idagdag dito. So siya din po ay may username and password para makapasok sa account na to, pero ang access niya lang is itong dropshipping. Okay, so pwede kang maglagay dyan. Meron din tayong sales details dito. Yung total sales na pumasok sa'yo sa dropshipping, nandyan yan. Check COD, pwede kang mag-check ng lugar kung ano yung covered ng ating JNT partner courier. No? Ma-check mo agad yan kung pasok ba doon sa coverage nila. Sabi nga ni Sir Francis, kahit isla pa yan, handang suungin yan. Kahit kasulok-sulukan po yan, gandang suungin po yan ng JNT. Di ba meron nga tayong nakikita sa Facebook, di ba? Ultimo dagat, nilalangoy ng JNT, ma-deliver lang sa customer. Alright? So yan po, ano? Pasok naman tayo dito sa wallet. Ayan. So tapos na tayo sa dropshipping. Click naman po natin yung wallet para may mga nagtatanong kasi, sir, paano ba mag-encash ng commission? Okay? So pag click po natin yung wallet, ayan, click natin yung wallet. Dito po sa wallet transaction report, papasok yung inyong mga in-encash, mga withdraw, may mga pumasok. So income summary, lahat ng pumasok na income, nandito po yan. Withdraw, ayan.
Kung gusto nyo pong mag-withdraw, kiklik nyo po itong withdraw under wallets. Click wallets, withdraw. Tapos makikita nyo po dito yung wallet balance and then yung amount na gusto nyong i-withdraw. Okay, kung may laman kayong 1,000, kung tapos gusto nyo mag-withdraw lang kayo ng 600 kasi ang minimum po na amount para makapag-withdraw ka is 500 pesos. Okay, so makikita nyo naman yan dito. So, dito mo ilalagay kung magkano gusto mong withdrawin. May withdrawal fee po yan. Depende kung ano yung payout option mo. Kapag cheque, that is 30 pesos na withdrawal fee. Pero dito po sa GFox, meron tayong minimum amount para sa cheque. Kailangan po 500,000 na income yung pwede para makapag-request ka ng cheque. Okay? And then pwede din po yan bank deposit. Sa bank deposit, that is with ang withdrawal fee po niyan is 50 pesos. Pero bago mo to piliin, make sure na sa profile mo nakalagay na po yung iyong bank details. Okay? Bank account, account name. So dapat nakalagay na po yan bago mo piliin tong bank deposits. Kasi marami pong nangyayari na, sir, nag-withdraw po ako pero hindi pa po pumapasok sa account ko. Yung pala hindi siya naglagay ng bank details. So pag nag-withdraw ka kasi dito, magpa-process siya pero nakahang lang. Okay? Kasi nga wala kang bank details na nilagay. Minsan naman, sir, naglagay naman po ako ng bank details pero hindi pa rin po pumapasok yung income ko. O isang reason po doon, baka po yung bank account mo is baka hindi tumatanggap ng check deposit. Kasi sa GPAX po natin, sa business natin, sa finance department po natin, check deposit po ang ginagawa sa ating mga withdrawals. Okay? So make sure po na yung account po natin sa bangko ay tumatanggap ng check deposit. Kung hindi pa po, make sure na i-update po natin to sa mga bangko natin at sabihin po natin na kailangan po namin mag-accept ng check deposit para po mag-process yung inyong withdrawal. Okay? So yun po yung mga reason bakit hindi agad pumapasok yung income. Minsan naman po, ito pa, isang reason, no? Hindi po same yung name ng GFax account niya sa bank details po na nakalagay. So case-to-case basis naman po yan, no? Kasi minsan may mga OFW na walang bank account dito sa Pilipinas kaya ibibigay niya sa mama niya. So case-to-case basis po yan, hingi po tayo ng proof na OFW siya. Alright? So yan po yung ating ayan. May nagtanong, sagutin lang natin to. Sir, aside sa withdrawal fee, babawasan ba ng tax? Yes. As long na nanggaling po sa e-wallet niyo yung withdrawal, that is subject for withholding tax. Okay? Subject po yan sa withholding tax. Sabi naman ni Ma'am Carissa, sa video po ba sir, anong dapat i-open na account? Savings po, pwede na, savings. Savings account po, pwede nyo nang make sure lang po na ipa-update natin siya na dapat nag-a-accept ng check deposit. Alright? So yan po yung sa pag-withdraw ng account. Withdrawal history, dito naman po makikita lahat ng record. Kung kailan kayo nag-withdraw, magkano ang inyong withdraw, dyan po nyo makikita yan. Okay? Para malaman nyo rin kung merong nag-withdraw sa account nyo, din po sa withdrawal history. Okay? Points, product wallet points, ibig sabihin dito po makikita natin kung kailan tayo nag-redeem ng product points. Redeem GLR, dito naman po makikita kung ilan po yung available points na pwede nating i-redeem. Yan, dito po sa taas makikita nyo yan. At kung ano yung gusto mong i-redeem para sa yung GLR. Next, Redeem Elixir, ito tapos na po itong na to pero hindi pa siya naalis dito, pati itong FB. G-Wallet points, ito GFox Lifetime Reward points. Ito po, history po ito ng mga na-redeem na GLR points. Ayan, sa G-Wallet. Okay? Now, tapos na tayo sa wallets. Alam na natin kung paano mag-encash. Ngayon, proceed naman tayo sa paano naman, sir, mag-encode. Okay? So, may nagtanong si Ma'am Oliva, sir, magkano po ang amount pag mag-open ng bank account sa video? Yun din po ako, hindi ako sure kung magkano po. Patanong na lang po sa video. Next time po, magtatanong tayo sa video kung magkano. Okay? Ayan, may nagsabi po, si Angelica Panaw, 200, may 2K. Ayan. So, patanong na lang po sa video na branch na malapit po sa bahay nyo. Okay. Now, proceed tayo sa genealogy. Sino po gusto malaman paano mag-encode? Paano makita yung group? No? Yung organization nila. Yan. Check muna natin kung nandyan pa sila. Yes. Yan. Si Ma'am Ami, si Ma'am Oliva. Yan. Para alam po natin paano mag-encode. Paano po makita yung organization. Yes. Ito na. Okay. Proceed na tayo. Click nyo po itong genealogy. Ayan. Pag click nyo ng genealogy, meron pong mga options under genealogy.
binary tree, sponsored account, isa-isahin po natin yan. O, proceed tayo sa binary tree. Dito po makikita yung structure na sinasabi ko sa compensation plan training natin. Okay, ito po sample account lang naman to. Okay, left and right. Ayan, makikita nyo may left and right dyan. So may 0 points, may 40,200 points sa kabila. Ayan, pag mag-e-encode po kayo, i-click nyo lang po itong plus button na ito. Okay, plus button, pwede kayong mag-manual. Yan, click nyo yung manual. Kasi sa manual, dyan nyo po ilalagay yung personal information ng inyong new business partner. Okay, ilalagay nyo po yung activation code. Ibig sabihin, pag nag-purchase ka, sa stockist man yan, sa office man yan, o sa head office, may maisisend po sa inyo na activation code. Yun po ang gagamitin natin dito para ma-encode natin yung business partner natin na bago. Okay? So pag nalagay mo yung activation code na sinend sa email mo, name, middle name, last name, lagay, kumpletuhin po natin ito. Tapos sponsor username, yung username mo as sponsor. Okay? So diyan po ilalagay natin. Ngayon, dito naman po sa baba, username naman po ng inyong bagong business partner. Okay? So yung business partner natin, tanungin po natin ano po yung preferred yung username, ano po yung preferred yung password, then click submit. Pag click po natin yung submit, automatic mapi-place na siya dito. May bagong bilog na yan. Tapos kung ano yung nilagay mong pangalan dyan, yan po yung papasok dyan. Okay? So, ibig sabihin, pag na-encode siya dito, may points na magre-reflect dito sa ito, tsaka dun sa sponsor, sa main account. Okay? Ngayon, pag nakita ng system na sa tingin niya pwedeng mag-match, no? Yung, let's say, premium pack, magma-match po yan. Papasok na po. Pag nag-match po yan, papasok po yung income doon sa ating daily team sales bonus na box na in-explain ko kanina at sa iyong e-wallet. Okay? So, malinaw po, no? Kiklik lang po natin tong plus button para makapag-encode, then fill up natin tong form na to kasama yung activation code. Okay? So, yan. Next. Dito na tayo sa sponsored account. Sa sponsored account, dito po nakalagay yung lahat ng details, information ng inyong mga business partners. Tapos, generation 3. Yan, dito rin yung po makikita yung mga pangalan ng inyong organization and their packages. Tapos community. Yan, Diamond Community, dito po natin makikita, no, yung kung ilan na po ba yung inyong diamond rank sa inyong team, sa iyong organization, kung ilan na ba ang 1 star, ilan na ba ang 2 star, 3 star, 4 star sa organization mo. Okay? And then ngayon, tapos na tayo sa genealogy, punta naman tayo sa library. Ito pong library, dito natin makikita yung mga memos. Oh, ano ba yung memos na kailangan mo? 'Di ba? Kailangan memos na tungkol sa mga pagbebenta, 'di ba? Pag ma-market, yan, meron tayo dito nakalagay mga memos, mga bagong memos na nilalabas ni company, dito po yan nakalagay. Marketing materials, pag click po natin diyan, lahat price list, poster, package list, nandyan po yan sa marketing tools and materials. Handbook, dito po nakalagay yung rules, policy, yung code of conduct ng company, kung meron ba kayong nababiolate na, pwede nyo po yung reviewin. Training articles, nandito naman po nakalagay yung mga training videos natin, PowerPoints, click nyo lang po yung mga folders na yan. Diyan na rin po nakalagay. Ibig sabihin, all-in-one na, no? Parang one-stop shop na, nandito na sa website natin. Plus, calendar of activities, yung mga monthly na nilalabas namin ng events, training, di ba? Dito po yan makikita sa inyong calendar. O, minsan nag-isip kayo, kaya susunod na OBP? Kailan ba susunod na Elixir Business Presentation? O kaya Zero to Hero Sharing? Click nyo lang po yung calendar of activities. Okay? Ang maganda po, meron din tayong commission calendar. Ibig sabihin, makikita nyo po daily, no? Kung magkano po yung pumapasok sa inyo. So dito yung mga commission na pumapasok sa inyo araw-araw, linggo-linggo, nagre-record po yan dyan. Okay? And now, kung naghahanap naman kayo ng monthly promotion, click nyo yung monthly promotion, papasok po yan dito. Lahat po ng promo na nilalabas ng company every month, nilalagay po namin yan dyan. So kung hindi nyo makita sa Facebook, hindi nyo makita sa social media, andito po mismo sa inyong website. Okay, click mo lang yung monthly promotion. Pagka gusto nyo naman makita sino na ba ang top SP promoter this month,
Sino na ba ang BP Business Package Promoter this month? Andito po yan, no? Top enrollers, top resellers, top performers, Millionaires Club. Usually, ito madalas na bibisita to kapag end of the month na. Yung tipong nag-aabang na ang lahat, sino na ba ang papasok sa mga top performers natin, di ba? Millionaires Club natin, okay? So, dyan po yan makikita. Now, proceed naman tayo dito sa ating My Account. Yan. Importante din po ito guys ha. Itong My Account na to. Sa profile po, yan. Kailangan po nating mag-upload ng kailangan po nating mag-upload ng ID. Okay? Para po ma-verify na ikaw po mismo yung owner, no? Ikaw mismo yung owner ng account na ito. Okay? Kasi hindi din po kayo basta makakapag-withdraw sa account nyo kung hindi po kayo nakapag-verify ng ID. So click nyo po kung anong ID, no? Yung inyong i-upload. So halimbawa, driver's license. Yung number ng driver's license, ilagay po natin dito. Tapos yung picture po ng inyong ID, i-click nyo po itong ID card na to, yung image or icon na to. Pag click nyo po yan, dyan po kayo mag-upload, no, ng inyong ID. Okay? So, picture kayo ng ID, i-upload nyo dito sa ating profile, and then, kumpletuhin natin yung details. Tapos, dito po sa baba, makikita nyo, no, meron ditong dropship activation. May nagtatanong kasi, sir, nagpa-dropship ako. Package po siya. Pero ang nangyari, hindi ako naka-receive ng code. Parang automatically, na-encode po siya sa aking genealogy, sa aking structure. Nang hindi ko alam kung paano nangyari kasi nga po dito, sa dropship activation, pwede nyo po yung gawing automatic or manual. Ayan. Pag automatic po yan, pag nagpa-dropship kayo ng package, hindi na kayo mag-encode nun. System na ang bahalang mag-encode. Pero pag click nyo po yan manual, i-send po sa email nyo yung code, yung activation code, tapos kayo yung mag-encode. Okay? So, para lang po klaro, kung ayaw nyo kayo mag-encode, pindutin nyo to auto. Pagka gusto nyo kayo yung mag-encode para ma-balance nyo, click manual. Okay? Para hindi po kayo magugulat, nagpa-dropship ako ng package pero yung member ko naka-encode na agad. Kasi dahil po yan dito. Alright? So, clear po natin yan ha. Okay? And remember yung ID natin dapat po same name ng nakalagay sa account name. Kung hindi po magkaparehas yan, message nyo po ako, tutulungan ko po kayo. Alright? Para ma-edit natin yan. Okay? Activation code. So ito po ay pumapasok din yung activation code na pinurchase ng inyong username. So dalawa yan, email tsaka dito, pwede yung pumasok. Update ng upgrade ng account kapag nag-purchase po kayo ng upgrade, halimbawa from business package papunta sa premium package, binigyan kayo ng code, lagay nyo po yan dito, upgrade code natin, ilagay nyo dito yan yung activation code, then click upgrade, yung account nyo ma-upgrade na sa package na gusto nyo. Okay? So dito yan sa under my account yan ha. Yan. Okay? So may question lang tayo. Every time po na mag-withdraw, mag-upload po ba ng ID? Hindi po. One time lang. One time lang po tayong mag-upload ng ID para po clear na. No? Kasi maglalagay naman dyan pagka nag-upload ka ng ID, approve, one time lang yon. Pwede ka na mag-withdraw anytime. Okay? Transfer ng code, pwede ka mag-transfer ng code kung halimbawa may sobra kang code, pwede mo ibigay sa ibang username. Ayan, dito yan sa transfer code. Lahat po ng na-transfer natin code, naka-record naman yan dito sa code transfer report. And then, Millionaires Club. Yan, dito po makikita nyo kung ano yung mga nakakonect na Millionaires Club na account, username na nakakonect sa 7 accounts para ma-count yung Millionaires Club po natin. Okay? So, reports, ito, kung halimbawa, tinitingnan nyo ilan na ba ang sales record ng inyong team, yan, makikita nyo yan sa sales team, team sales detail, tsaka team sales summary. Ayan, para malaman nyo kung magkano na ba yung total sales ng grupo nyo. Yan, pagka nakita din po ito ng grupo nyo, namo-motivate sila, laki na ng sales ng group natin, okay? So, ayan po, yan yung mga option dito sa gilid. Now, may nagtatanong, sir, paano naman mag-send ng ticket? Ayan, dito na, yung last natin. Kasi, sir, gusto ko pong mag-report ng ganito, gusto ko pong mangyari ganito, pero hindi ko alam kung kanino i-report
click nyo po itong message box sa taas. Ayan, kung nakikita nyo po. Message box, click nyo po yan, then click support ticket. Pag click nyo po ng support ticket, create new ticket. Ayan. Pag create new ticket, click nyo rito kung kanino nyo isi-send yung concern. Okay? Pagka usually ang concern po is more on the finance department, withdrawals, encashment, click nyo po GFAX main. Okay? Pagkalimbawa naman about marketing side, compensation, marketing materials, pwede nyo pong i-click dito GFAX marketing. Okay? About naman inventory or warehouse, sa shipment, sa stocks, ayan, GFAX warehouse, GFAX inventory, yan. Kapag halimbawa sa counter, no, meron ka pang hindi na kukuha na codes, pwede ka mag-send dito sa ating main cashier o kaya kay Sir Paul sa mga counter natin. O halimbawa, kung nasa Lucena ka o nasa Davao ka, meron din tayo dito mga pangalan ng ating mga kapartner dito sa ating office. Ayan. So, kiklik nyo lang. Halimbawa, GFAX main. Tapos, subject. Anong subject ng ano mo? Halimbawa, withdrawals. O ano pong nangyari? Kasi po yung winidraw ko na nakaraan, hindi pa nakukuha. Yan, pwede mong isend yan. Then, click create. So, pag na-click yung create, makikita po namin yan agad. Makikita po agad yan ng GFAX main, ng GFAX marketing. Tapos, magre-reply po kami sa inyo kung ano po ang dapat gawin. Alright? So, I think na-cover na po natin lahat. Pwede na tayong mag-entertain ng mga question sa system. Ayan. Alright. So, may mga question po ba tayo sa ating website, sa ating JNT, sa dropshipping natin? Ayan. Thank you so much. Last time nag-withdraw ko na nag-upload na ako. Yes. Ma'am Catherine, congratulations kasi 'di ba nag-upload ka ng ID, nakapag-withdraw ka na. Okay? So, with that, I think wala naman ng question. If you have questions po, pwede nyo kaming i-message. Pwede nyo i-message si Ma'am Jinky, si Sir Francis, at iba pa nating kasamahan dito sa GFAX. Maraming salamat po sa lahat ng umattend. Yan, maraming salamat din sa ating mga kasamang staff dito sa ating training. With that, have a great day. Back to you, Ma'am Jinky. Ayan, thank you po everyone sa mga umattend ngayong araw. And I know marami kayong natutunan sa naging training sa napakalinaw na training ni Sir Francis and Sir Jovit ngayon. So, kita-kita po ulit tayo sa susunod na training po natin. Ayan, thank you believers. Have a nice Wednesday. Ayan, thank you po. Goodbye Thank you, po. everyone. Thank you, Thank Sir you, Sir Francis. Francis. Thank you, Jinx. Thank you, you, sir. believers.